Verse 4. Verse 4 to 7. Basa po. 4 to 7. 15, verse 4 to 7. Tagalog. Pwede rin po. Sa Tagalog, sino rin po sa English. Okay. Ano mang nasa kasalat? Romans 15, verse 4 to 7. Verse 4, ano mang nasa kasulatan noon ang una ay nasulat sa ikatuto natin. Sapagkat namalakas ang ating loob at ikaw ng pagkasa kapag binabasa natin ang mga aral ng mga dito. Loobin naman ng Diyos na nagpatag at ipapalakas ang loob. Muna kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Tagayon sama-sama kayo pupuri sa Diyos Tawa na ating Panginoon sa Kristo. Kung paano tayo nalugod, tinanggap ni Kristo, kayo din ang gawa. Gawin ninyo sa ganito sa mga parangalan ninyo ang Diyos. Romans 15, 4 to 7. 4 to 7. 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Verse 5. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Jesus Christ. Verse 6. That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 7. Wherefore receive ye one another as Christ also received us to the glory of God. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa gabi nito. Salamat sa mga kapatid namin na matatapos na dumadalo, Panginoon, ng napakahalagang ministeryo ng panalangin. Panginoon, tawad nawa sa aming mga kasalanan. Ingatan mo kami, Panginoon, sa gabi nito. Tama ang aming mga puso sa pagkikinig sa kita, Panginoon, at maging source ito, Panginoon, ang paglaro ng aming iglesia. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. So, maalala nyo, last week, no? Tinundukan na ni Paul yung issue ng strong and weak believers. At ginamit yung verse 3 bilang conclusion na at the end of the day, pare-pareho nyo na kailangang sumunod sa ehemplo ng ating Panginoong Kristo. Yun yung verse 3. Ngayon, pagdating ng verse 4, pagkatapos ng verse 3, sinuportahan ni Paul ang kanyang argumento ng pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa salita ng Panginoon, at napakahalaga nito, no? Ibig sabihin, hindi niya lang sinasabing sumunod kayo sa ehemplo ng Panginoong Kristo. Dahil sinabi ko, at ako ang inyong pastor, si Apostol Pablo. Hindi yun ang sinabi ni Paul. Sabi niya, bumalik tayong lahat sa salita ng ating Panginoon na nakasulat throughout the Romans. Continually, sinasabi ngayon ni Paul sa atin na ang pamumuhay ng isang Kristiyano, dapat ang pundasyon niyan, salita ng ating Panginoon. Kung ano yung gagawin mo, paano ka magsasalita, paano mo itatrato yung mga tao sa loob ng iglesia, dapat nakaugat yan at nakaangkla yan sa katotohanan ng Biblia. Ibig sabihin po, ang buhay ng isang mananampalataya, hindi niya ipinapamuhay base sa kanyang nararamdaman, base sa kanyang feelings, base sa kanyang opinyon, base sa kanyang upbringing o paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang, o base sa mga tradisyon na nakasanayan niya. Ang sinasabi ni Paul, mamuhay tayo ng naaayon sa salita ng ating Panginoon. So para ma-appreciate daw natin kung ano yung kailangan natin sundin, sinabi ni Paul dito na may pinoproduce na isang bagay ang salita ng ating Panginoon sa ating puso. Sabi niya ron, it produces, letter H, 4. It produces, kapag sumunod ka, hope. It produces hope. Binibigyan tayo ng pag-asa ng salita ng ating Panginoon. Pangalawang verse, ang sabi doon, sa verse 5 or 6, kung daw nagkakamali, kapag napuno ng pag-asa ang ating mga puso, ito ay nagtutulak sa bawat isang iglesia na magkaroon ng
Hindi, meron na nga hope eh. Yung hope ang nagtutulak na unity. Okay? At kapag merong unity ang isang iglesia, sabi doon, matatanggap ng Panginoon ang kanyang glory. Sa verse 7. So, tatlong bagay lang po ang aaralin natin, no? The Scripture produces hope. And the God of hope, the God of Scripture, siya ang nagbibigay ng unity o pagkakasundo, pagkakaisa sa loob ng isang iglesia. At kapag nagagawa ito ng bawat isang iglesia, nag-glorify natin ang ating Panginoon. Sa verse 4 po, ang sabi, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning. Sinasabi po ni Paul na ang buong scripture, ito na po yung first point natin, kung paano nagbibigay pag-asa ang salita ng Panginoon. Ang unang punto rito ni Paul, sinasabi niya na yung salita ng Panginoon, profitable. Pag sinabi natin profitable sa Tagalog, kapaki-pakinabang. May silbi, may pakinabang ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Naniniwala si Paul na yung salita ng Panginoon kahit pa yung Old Testament. Dahil sa atin ngayon, ang salita ng Panginoon, Old to New Testament. During the New Testament, ang tinitignan nila yung Old Testament. Sinasabi ni Paul, may benepisyo to sa inyo. Hindi ito isinulat para lang malaman mo yung history ng Israel. At ganun din tayo. Hindi po isinulat ang Biblia para lang alam natin kung ano yung nangyari, alam natin yung history, alam natin kung ano yung totoo sa hindi. Sabi dito, ibinigay yan bilang instruction ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak sa bawat isang henerasyon. Pag sinabi natin instruction, isang bagay, guideline, mapa. Ito yung sinusunod natin para alam natin ang tama at mali. Hindi tayo maligaw. Sinasabi ni Paul, ang bawat isang pahina ng salita ng Panginoon ng Biblia, inire-reveal sa atin ang karakter ng ating Panginoon. At sa bawat isang karakter ng Panginoon, natutuklasan mo ang bawat isang pangako. At ang bawat isang pangako ng Panginoon, pinapatatag tayo at ito ang nagbibigay ng pag-asa. Yung hope na sinasabi dito ni Paul. Ano yung application nito? Ang isang mananampalataya na nineneglect ang salita ng Panginoon, nineneglect niya ang pag-aaral, wala siyang pagkagutom, nineneglect niya ang pagdalo at pakikinig ng katuruan ng salita ng ating Panginoon, dinideprive niya ang kanyang sarili ng isang magandang regalo ng ating Panginoon. Amen. No, sinasabi natin walang Kristiyano na kung saan parang laging talunan. Amen. Mangyayari lang yun sa isang Kristiyano kung hindi siya nag-aaral, kung hindi siya nagbabasa, kung hindi siya nakikinig, kung hindi niya ipinapakain ang kanyang kaluluwa ng salita ng ating Panginoon. Now, ano yung sinasabi dito ngayon, Paul? Sinasabi niya rin dito sa verse 5 na ang scripture ay magbibigay sa atin ng patience. Kung bakit hindi tayo talunan? Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng pasensya para pagdaanan yung lahat ng trials, lahat ng pagsubok, lahat ng problema. Alam niyo po, kung mag-aaral lang tayo ng salita ng Panginoon sa araw-araw, magugulat kayo kung paano paulit-ulit ka ipapaalala sa iyo ng ating Panginoon na siya ay matapat. Kailangan lang nating mag-antay. Patience. Kung nandito man tayo sa lowest point ng ating buhay, sinasabi ng Panginoon, matuto kang mag-antay. At sa pag-aantay mo, hanapin mo kung ano yung gustong mangyari ng ating Panginoon. Kung hindi mo kayo naniniwala, bibigyan ko kayo ng patunay. Si Abraham, matagal siya nag-antay bago magkaroon ng anak. Joseph, matagal siyang naghirap, nakulong bago siya maging governor ng Ehipto. Si David, inanoint na nga siya, hindi pa siya maging isang hari. Dekada po siyang hindi lang siya nag-aantay, dekada siya hinahunting ni Saul, nagtatago. Si Job, sa lahat ng pagsubok niya, nagtitiis siya, nag-aantay siya sa kung ano ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero ano po yung patunay?
sa kanilang pag-aantay, sa pasensya na kanilang ipinakita sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, paulit-ulit din naman pinatunayan ng Panginoon na hindi niya inaabandona ang kanyang mga anak. Amen. At habang nakikita natin yung katapatan ng Panginoon na nakasulat sa kanyang salita, dapat nagtra-transform yan sa pagtitiwala natin sa Kanya. Third subpoint, sa unang punto natin, kung paano nagbibigay pag-asa ang salita ng Panginoon. Yung pag-asa po, hindi po yan katulad ng sinasabi ng mundo na parang kang nagwi-wish o wishful thinking na umaasa ka lang, na gusto mo lang makuha yung isang bagay na to. Hindi rin ito yung sinasabi ng mundo na kailangan mong i-manifest. Na kapag paulit-ulit mong sinabi at minamanifest mo, mangyayari sa iyong buhay. Hindi po yung ganon. Hindi totoo yung manifestation. Ang totoong may hawak ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoon. So, nasaan yung pag-asa ng isang Kristiyano kung hindi sa positive thinking, kung hindi manifestation? Ano ba sinasabi ng mundo ngayon? Sign. Sign, wonders. Ano po? Hoping. Magkaroon na sila ng kung anong mechanism. I decree. Amen. Saan nanggagaling yung pag-asa ng isang mananampalataya kung hindi tayo katulad ng mundo? Sa confident expectation na sigurado ka, na-expect mo, inaasahan mo, natuto pa rin ang Panginoon ng kanyang pangako. Nandun yung ating pag-asa. Yung pag-asa natin, dun sa salita niya na hindi nagbabago. Kung hindi nagbabago ang salita niya at hindi nagbabago yung Diyos na nagbitaw ng salita, sigurado tayo na makakaasa tayo sa lahat ng kanyang pangako. Magbago man yung sirkumstansya mo, yumaman ka, maghirap ka, iwanan ka ng mga taong mahal mo, samahan ka man nila, dumilin man ang buhay mo, siguradong tuto pa rin ng Panginoon ang kanyang pangako. Huwag lang tayo magyan. Now, mga kapatid, sasabihin niyo, Pastor, nakakita ako ng Kristiyano. Simula nang maging Kristiyano siya hanggang sa namatay siya. Naghirap siya, nagutom siya, nasaktan siya, umiyak siya, lumuha siya. Paano mo ngayon sasabihin sa akin, tinutupad ng Panginoon ang kanyang pangako? Bibigyan ko ng isang example. Pangako niya kay Moses, papasok ang Israel sa lugar ng Canaan. Sa promised land. Tinupad niya yon, patay na si Moses. Ano po yung punto? May mga pangako ang Panginoon na mararanasan lang natin pagkatapos natin mamatay. Amen. Pero sigurado, tuto pa rin niya ang lahat ng kanyang pangako. Every time na i-open natin, mabubuksan natin ang ating Biblia, pinapaalalahanan tayo nito na hindi papalya ang kagustuhan at pangako ng ating Panginoon. Nawang tanong po sa bawat isa, saan tayo tumitingin kapag nadi-discourage na yung ating mga puso? Saan tayo tumitingin kapag nalulungkot na tayo? Yung iba tumatakbo sa entertainment para libangin ang kanilang mga sarili. Sad to say, sometimes, nagagawa rin namin ito. Pag pagod na kami sa maghapon, manood kami. Yung iba naghahanap ng comfort sa kanilang possession, sa kung ano yung meron sila. Yung iba nagde-depend sa advice at encouragement ng ibang tao. Pero sinasabi na ni Paul sa atin, yung pag-asang nagtatagal, mahahanap mo lang sa salita ng ating Panginoon. Sa bisyo, Pastor. Sa vision. Ano lang sa yung punto? Kapag nineneglect mo, pinapabayaan mo, pag-aaral mo ng salita ng Panginoon, ang iproproduce niyan, mga Kristiyanong talunan, discourage, mahihina, mabilis matangay, mabilis lumayo, dahil hindi nila nakikita yung kagandahan ng Diyos na kanilang sinasamba. Pero kung araw-araw ang kumakain ng salita ng Panginoon, napakadaling hanapin ang kalakasan, kahit nasa mga panahong nahihirapan tayo. So ano yung punto? Gusto mo ng mas malalim at mas maraming pag-asa, mas mag-aral ka ng salita ng ating Panginoon. Amen. Second point, sabi ni Paul, kung nasa atin yung pag-aaral, nasa atin yung pag
pag-asa, nasa atin na yung patience na natutunan natin. Sinasabi niya doon, ibibigay ngayon ng Panginoon, pag nagsama-sama yung ganitong klase ng mga Kristiyano, ibibigay niya yung salita na wala sa ating gobyerno, unity. Huwag po kayo maniniwala sa pambobola. Wala pong unity sa mundong to. Sa kahit sa anong paraan. Pamilya, gobyerno, kaibigan, ang tunay na unity. Nandun lang sa mga taong like-minded. Isa ang pag-iisip. At mangyayari lang yan sa mga tunay na Kristiyano. Amen. Okay? So hindi na po natin kailangan pagtalunan ng politika at kung ano-ano pang issue. Hindi po yun ang punto, no? Makikita natin dito na ang unity, ang pagkakaisa sa loob ng isang iglesia, trabaho ng ating Panginoon. Sabi doon, Panginoon ang nagbibigay. Bakit? Because He is the God of patience and consolation. Yun po ang sabi dito. Yung Panginoon na kung saan nagdidil sa iyong kapatid, namamano sa iyong kapatid, nagpro-provide sa iyong kapatid, yun din naman ang parehong Panginoon na umikilos sa iyong buhay. Anong sinasabi dito ni Paul na tunay na pagkakaisa sa loob ng iglesia, hindi yan mangyayari dahil lang sa mga personalidad o sa mga programa. Kaya makikita nyo, ang tunay na iglesia hindi dapat nakasentro lang sa iisang tao. Na kapag nawala yung pastor o yung preacher o yung leader, sasabihin wala na yung iglesia. Hindi. Yung tunay na pagkakaisa, makikita yan at pinoproduce lamang yan ng ating Panginoon. Ngayon, sa paanong paraan? Sasabihin nyo sa akin, pastor, ibig bang sabihin yung pagkakaisa ng ating church, supernatural na ibibigay ng ating Panginoon? Hindi. There is a practical way. Babalik pa rin tayo dun sa unang verse. Paano lang magiging iisa ang kaisipan ng bawat isa kung pare-pareho tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hindi po supernatural yung unity sa loob ng church. Ang sabi dito, like-minded. How can we be like-minded? Una, kapag ginawa niyo yung unang verse na inaral natin, mag-aral. Pag nag-aral ka, anong epekto nun? Yung mga unang linggo pang inaral natin, be ye transformed by the renewing of your mind. Pag nire-renew, binabago ng Panginoon, yung kaisipan ni Kuya Jess, ni Nanay Vilma, ni Pastor, pag binago yan ng Panginoon, ang mangyayari at resulta, pare-pareho na tayo ng kaisipan. We are like-minded. At pag sinabi po natin pare-pareho ng kaisipan at like-minded, hindi po ibig sabihin na pare-pareho tayo ng ugali at personalidad. Nililinaw ko lang po kung si Pastor mahilig magbiro, mang-asar, mang-prank. Hindi po ibig sabihin na ganun din si Nanay o si Lola Joy. Okay? Hindi po ibig sabihin pare-pareho tayo. Pero sinasabi dito, yung pagkakaiba natin, nagiging secondary matter. Okay? Ibig sabihin yan, kung pareho tayo pag-iisip, pareho-pareho tayo nag-aaral, pareho-pareho tayo ng Diyos na inaasahan, pareho-pareho pangako yung natanggap natin, dapat pareho-pareho rin yung commitment natin sa Panginoon, sa Kanyang salita, at sa glory ng Kanyang kaharian. Habang lumalapit tayo sa Panginoong Jesucristo, dapat mas lumalapit din yung lakad namin sa bawat isa. Now, pag nakita ka ng mga Kristiyano na nagkukos ng division o umaalis at lumalayo sa iglesia, it is a sign that they are not like-minded with the church. Amen. Bakit? Babalik tayo dito sa una. Maaaring kulang sila ng pag-aaral. Kung makikita nyo, sabi doon ni Paul, kung kailangan natin, gusto natin makuha itong unity, ang Diyos na sinasamba natin, the God of patience and consolation. Kailangan meron tayong pasensya at pagpapakumbaba. Ito yung requirement ng pagkakaisa.
Sa Roman Church, halo kasi sila. Kaya sila may strong at weak believers dahil meron silang Gentile at Jewish, meron silang mga Hudyo at mga Hentil na nagtatalo-talo, iba-iba sila ng background, iba-iba sila ng lahi, tradisyon, conviction, kultura. Pero sabi ni Paul, magkaisa kayo. Dahil hindi natin titignan yung kultura natin. Sigurado ako iba yung buhay na kinalakihan ni nanay, sa buhay na kinalakihan ko, sa buhay ni Lori, sa buhay ni Kuya Jess, ni Ate Lynn. Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo may daladalang bagahe bago pumasok sa iglesia nito. Pero hindi na yun yung titignan natin. Titignan nyo, yung Diyos na nagligtas kay Nanay Vilma, yun din naman yung Diyos na nagligtas sa akin. Bakit kami magkakaisa? Dahil pareho lang yung Diyos na nagligtas sa amin. Ano po yung punto? Yung Diyos at yung gospel at kanyang salita na nag-reconcile mo sa mga kasalanan sa kanyang Ama, yun din yung magre-reconcile sa bawat isa. We are to be like. Alam niyo po, lahat naman ng iglesia may pagkakaiba. Iba-ibang edad, iba-ibang personalidad, iba't ibang background, iba't ibang level ng maturity, kahit spiritually. Hindi na po tanong kung nag-e-exist yung pagkakaiba. Ang tanong, mas malaki ba ang Panginoon kaysa sa ating mga pagkakaiba? Pangatlo, third main point. Ito na po yung last point natin. No? Sabi ng that ye may with one mind and one mouth glorify God, therefore receive ye one another as Christ also received us. Kung bakit kailangan natin magkaroon ng one mind o like-mindedness, para daw magkaroon tayo ng iisang bibig na mag-glorify sa ating Panginoon. Sabay, kung bakit tayo nagkakaisa? Kung sa susunod na linggo, pagpunta nyo rito, tatanungin ko kayo, bakit po kayo nandito? Dapat pare-pareho ang sagot natin, i-glorify ang ating Panginoon. Kung ang sagot natin, kasi may pa-ice cream si Pastor, hindi po yun ang tamang sagot. Kung ang sagot dito, kasi baka makita ko ang love life ko dito, hindi rin po yun ang sagot. Okay? Magsasabihan, gusto ko pumunta ng church kasi may libreng pagkain, hindi rin po yun ang sagot. Amen. Dapat pare-pareho tayo. Pupunta tayo dito, isa yung pag-iisip natin. Sa linggong ito, maglilingkod ako sa Panginoon at maglilingkod ako sa aking mga kapatid. Amen. Isipin nyo kung ganun yung mindset natin. Walang kailangan pagtalunan sa ating iglesia. Diba? Ano mang pagod ko? Una, para yun sa Diyos. Pangalawa, masaya ako naglilingkod sa bawat isa. Pero kung pakiramdam natin, pupunta ako dito kasi may matatanggap ako sa Panginoon at paglilingkuran ako ng mga kapatid, wag na po tayong pumunta sa loob ng iglesia. Amen. Because we are not like-minded. Amen. Amen. So in short, ano sinasabi nito? Yung glory ng Panginoon, yung highest purpose ng ating iglesia. Marami rin naman kasing iglesia na talagang pinapahalagahan ang unity. Para lang for the sake of unity. Na kahit may mali na, kahit may problema na, kahit may immoralidad na, okay lang, basta lahat tayo ay nagkakaisa. Hindi po yun ang unity, ha? Sinasabi natin dito, ang highest goal ng unity ay magbigay ng glory sa ating Panginoon. Hindi tayo magkakaisa para swabe lang yung programa, swabe lang yung worship, swabe lang yung ministry. Hindi. Magkakaisa tayo dahil pare-pareho natin gustong mapapurihan ang ating Panginoon. Ano po yung point ko? Hindi po natin goal yung programa. Hindi natin goal makaipon. Hindi natin goal makapagpatayo ng mataas na building o dumami sa loob ng ating church. Ang goal ng church na ito, i-glorify ang ating Panginoon. Yung evangelism, yung ministry, yung pagdami natin, lahat yan, under yan sa pag-glorify sa ating Panginoon. Any other purpose kung bakit natin yan ginagawa, hindi ka united sa iglesia. Nakikita nyo, no? Kapag unified yung worship natin, kung nagkakaisa tayo sa pagpapapuri sa ating Panginoon, talagang nag-glorify o namamagnify yung glory ng ating Panginoon.
Talaga na-emphasize, napapalaki natin yung glory ng ating Panginoon. Bakit? Isipin nyo, napakagandang larawan ng iba't ibang tao, iba't ibang istorya, iba't ibang paraan kung paano sila niligtas at tinawag ng Panginoon, iba't ibang personalidad. And yet, pagdating ng linggo, sama-sama silang nagbibigay papuri sa ating Panginoon. At at the end of the day, nagkakaisa sila na pare-pareho silang makasalanan na iniligtas ng iisang Diyos. Diba? Wala nang iba pang mas magandang larawan kundi sa isang iglesia na hindi lang nagkakaisa, pero masaya sila pare-parehong naglilingkod sa ating Panginoon. Third subpoint, pinakuling po. Sabi ko, nagkakaisa tayo, tatanggapin natin ang bawat isa dahil pare-pareho daw tayong tinanggap ng ating Panginoong Jesus. Verse 7 po yun, receive ye one another as Christ also received us. Paano ka tinanggap ng ating Panginoon? Tinanggap ka niya nung ikaw ay isa pang kasalanan. Tinanggap ka niya nung hindi ka karapat-dapat. Tinanggap ka niya nung wala kang maibigay sa Kanya. Tinanggap ka niya sa Kanyang grasya. At pag naisip mo yun, no, so paano paraan natatanggihan ko ang aking kapatid sa loob ng iglesia? There is no room for pride sa loob ng isang tunay na church. So every time no, na gusto natin mainis, magalit, o sirain man lang yung unity sa loob ng church, isipin natin kung gaano naging pasensyoso ang ating Panginoon. Tanong natin ang ating sarili na extend ko ba yung parehong grasya? Napapakita ba sa aming church na ito ang tunay na gospel? Dahil ang katotohanan po ito yun. Hindi ito kayang gawin ng mga peking iglesia. Peking church at peking Christian. Panginoon lang ang makakapagbigay ng ganitong klase ng pag-ibig sa bawat isang mananampalataya. Dito ko po tatapusin sa isang illustration. Nakapanood na po ba kayo o nakapakinig na kayo ng orchestra? Yung orchestra, yung concert, iba't iba sila doon na instrumentos. Yung iba tuba, yung iba trombone, yung iba saxophone, yung iba violin, yung iba cello at bass, yung iba piano, yung iba drums, yung iba gitara. Kung bawat isang musician, iba-iba sila ng instrumento. At yung bawat isa, kahit gaano pa sila kaganda tumugtog, kung iba-iba sila ng kantang tutugtugin, ang maririnig mo lang ay ingay. Pero pag tumayo na sa harapan nila yung konduktor, iisa lang sila ng konduktor, iisa lang sila ng sinusunod, iisa lang sila ng pinapakinggan at tinitignan, biglang gumaganda yung awitin ng bawat isang instrumento. Ganon din sa loob ng iglesia. Kung pare-pareho tayo nakatingin sa Panginoon, pare-pareho tayo nakikinig at nag-aaral ng Kanyang salita, imposible na iba-ibang nota yung ating at hindi magiging ingay lang ang ating church. Magiging magandang musika ito sa isang mundo na kung saan nawawalan ng pag-asa. Yan po natin tatapusin ang ating devotion. Sana po na-bless ang bawat isa.